Nung mga taon na bulag ka sa pag-ibig, may nagawa ka na bang mga sakripisyong may mabigat na kapalit? Bilis! Kailangan agad sa gawang paglilinis ng matres. Ako, nasa bag ko ang ID ko at bank card. Kunin na lang dun yung bayad. Miss Lou, anong pakiramdam mo? Ang bata. Nung dinala ka sa ospital, wala na ang bata. Ngayong gising ka na. Oo nga pala. Kailangan mo pang manatili rito ng 2 araw. Magpahinga ka muna. Kapag gumaling ng katawan mo, huwag ka mag-alala. Magkakaanak ka rin ulit. Secretary Lou, may kalahating oras ka lang para pumunta sa West Palace. President Wen. Nasa Wen Tengzu, wala nang anak natin. Pero para sa'yo, wala man lang itong halaga, hindi ba? O, 7-6. President Wen. Secretary Lou, nahuli ka ng 3 minuto. Secretary Lou, nahuli ka ng 3 minuto. President Wen. Tama na. Ayoko makinig sa mga walang kwenta mong salita. Ngayon, gampanan mo ang tungkulin mo bilang punong sekretarya. Secretary Lou, matagal na kitang sinabihan na ang babaeng masyadong mahusay hindi palaging mabuti. Tignan mo kung gaano kabayas ang President Wen nyo. Ayaw niyang malasing ang malambing na bagong sekretarya. Kailangan pa niyang ipatawag ka rito. Ate Zhang-Yue, pasensya na po. Hindi po ako umiinom ng alak. Hindi mo kailangan mag-sorry. Siya ay absent sa trabaho ng walang dahilan. Kung hindi dahil doon, ang inuman ngayon, siya sana ang iinom. Talagang may kinikilingan ka. Wen Tengzu, 3 taon kitang sinundan. Kailan mo ba ako hinarap ng may lambing? Kahit sandali man lang. Mahilig si Ate Zhang-Yue sa trabaho. Tsak na dahil may importante siyang lakad ngayon kaya hindi siya nakapunta. Kasalanan ko ito dahil hindi ako marunong uminom. Kung hindi sana naabala si Ate Zhang-Yue na pumunta pa. Ayos lang. Ang mabait na dalaga dapat juice lang iniinom. Ang alak ay trabaho ni Secretary Lou. Talagang marunong magpahalaga si President Wen sa mga babae. Totoo nga, 3 taon nang kasama niyo si Secretary Lou, hindi ba? Hindi pa namin nakita kahit minsan na dinala mo siya sa mga salo-salo para painumin ng juice. Kailangan pa rin uminom. Iba yun. Malakas uminom si Secretary Lou. Mahilig siyang uminom. Secretary Lou, tama ako, hindi ba? Nung para sa negosyo mo, inilalasing ko ang sarili ko hanggang sumakit ang tiyan at magsuka ng dugo. Sa paningin mo, dahil lang pala gusto kong uminom. Nakakatawa talaga. Ang akala mo sakripisyo ay isa lang palang biro na ako lang ang nante. Tama si President Wen. 1 araw lang akong hindi uminom. Hindi na mapakaling katawan ko. Halika, Mr. Su. Sabay tayong uminom. Halika, halika. Inaantok ka na ba? Gusto mo bang ihatid mo na kita pauwi? Hindi pa ako inantok. Gusto kong hintayin si Ate Zhang-Yue. Sige, idlip ka muna. Kaya pala ang 3 taong pagsasama ay hindi pala kayang talunin na 3 araw na bago. President Wen, dito na lang ako. Mukhang naparaming inom ni Ate Zhang-Yue. Kayo na pong maghatid sa kanya pauwi. Sige, magpahinga ka na ng maaga. Good night, President Wen. Good night.
Hindi po ako available ngayon. Nagkakawalang gana. Kung talagang kailangan mo ng kasiping, bakit hindi mo sinama si Bayo kanina? Hindi ba siyang nagustuhan mo? Napansin mo pala. Mas maganda talagang estudyante pa lang, baguhan sa trabaho, walang muwang sa mundo, malinis at madaling hubugin. Ano? Nagsiselos ka ba? Nagbibiro lang po ako, President Wen. Alam ko ang sarili kong lugar. Kung gano'n ang iniisip mo, mas mabuti pa nga. Halika dito, tulungan mo ako maligo. Hulihin niyo siya! Bilisan niyo! Habulin niyo! Hulihin niyo siya! Hayop kang babae ka? Ibinayad ka na ng mga magulang mo, tapos tatakas ka pa? Pakulan niyo na ako. Ang utang ng tatay ko ay unti-unti kong babayaran. Magbabayad? Isa kang estudyanteng wala pang trabaho. Bukod sa mukhang yan, anong pang ipambabayad mo? Ha? Isama niyo siya! Bitawan niyo siya! Sino kang hamak na bata ka na manghihimasok sa negosyo ko? Sugurin niyo siya! Ya! Mag-ingat ka! Ya! Hintayan mo ko! Tara! Tara! Ayos ka lang ba? Ginoo, salamat po. Ikaw, ang sugat mo. Ayos lang. Gasgas lang to. Pero ikaw, gusto mo bang tumawag ako ng pulis? Wentengsu, minsan talaga mas gugustuhin ko pa na hindi mo na lang ako iniligtas noon. Para sana hindi ako hinila palabas ng impyerno para itulak ulit sa kailaliman. Magandang umaga, Secretary Liu. Magandang umaga. Magandang umaga, Secretary Liu. Magandang umaga. Secretary Liu, may konting problema ang kontratang ito. Pakitingnan mo. Dito, mali ang pwesto ng decimal point. 50 milyon ang budget, biglang naging 5 milyon. Mukhang ang kontratang ito, hindi akong gumawa. Ang gumawa nito ay bagong assistant na si Bayo. Naiintindihan ko. Ako nang bahala sa pagkakamaling ito. Baliw ka ba? Napakalaking pagkakamali nito. Kahit pamayos ito, may dapat pa rin managot. Hindi mo naman kasalanan. Bakit mo pa dinaragdagan ang problema mo? Hindi ko sinabing akong mananagot. Kung sinong nagkamali, siya ang dapat managot. Bukod pa rito, ang empleyadong wala pang isang buwan na may malubhang pagkakamali sa trabaho ay maaaring tanggalan agad. President Wen, ano yun? Pumunta ka sa opisina ko. Magpaliwanag ka. Ano po ang gusto niyo ipaliwanag ko, President Wen? Bakit mo siya tinanggal? Siya ang gumawa ng kontrata ng Warner. Direktang nabawasan ng 10 beses ang presyo. Buti na lang ang kliyente ay may mabuting relasyon sa atin at pumayag na mag-sign muli ng tamang kontrata. Ang order na ito ay magdudulot ng malaking pagkalugi. Ayon sa patakaran ng kumpanya, ang bagong empleyado na gumawa ng malubhang pagkakamali ay maaaring tanggalin agad at panatilihin ang karapatang managot.
Oo, pasensya na po. Masyado po akong naging pabaya. Ibigay mo sa akin ang kontrata. Ang petsa ng pagpirma sa kontratang ito ay eksaktong araw na ikaw ay umabsent ng walang dahilan. Kung hindi dahil sa'yo, ang trabahong ito ay hindi sana naibigay kay Bayu na isang bagong empleyado. Ibig mong sabihin, akong may pananagutan? Ibig mong sabihin, akong may kasalanan? Ikaw ang punong sekretarya na namumuno sa buong sekretarya. Kung nagkamali ang mga nasa ilalim mo, kanino pa ba isisisi kung hindi sa'yo? Hindi pa nga binanggit na nung pumasok siya ay nakalive ako at wala sa kumpanya. Kahit sabihin na lang na hindi niya alam, pwede naman siyang magtanong sa iba o kaya hintayin na lang akong bumalik pero kusang loob siya nagpresenta at kumilos ng mag-isa. Kung nagkamali siya, dapat niyang panagutan. Ang mga tao sa opisina ay top graduate ng kani-kanilang larangan o may kahangahangang karanasan sa trabaho. Siya ay isang fresh graduate sa course ng sining lamang. Wala talaga siyang karapatang pumasok dito. Paano kung pilitin ko manatili siya? Puno ng posisyon ng sekretarya. Kung gusto mo siyang panatilihin, humanap na ng ibang posisyon para sa kanya. Kung puno na ang sekretarya na posisyon, ikaw ang magbigay ng pwesto sa kanya. Anong sinabi mo? President Wen, hindi po ito angkop. Ang proyekto ng sangay sa Fengcheng, ikaw ang hahawak. Hanggat hindi pa tapos ang proyekto, bawal kang bumalik sa punong tanggapan. Hindi na kailangan itaboy ninyo ako, President Wen. Ang kontrata ko sa Beyond Group ay may isang buwan nilang bago ma-expire. Ako na mismo ang aalis. Luzang Yue! Ano bang ugali mong yan? Anong ugali? Ang ugali ko magre-resign na ako. Hindi na ako magsiservisyo! Hindi na ako magsiservisyo! Luzang Yue! Talagang nakakataka ka ngayon. Ikaw na workaholic na parito ka sa akin sa araw ng trabaho. Shishi, balak ko nang umalis sa trabaho. Talaga? Ang kontrata ko sa trabaho, malapit nang mag-expire. Hindi ko na balak mag-renew. Nag-away ba kayo ni Wentingzu? Pagbabago lang sa trabaho, may nagtitipon. Normal na bagay lang yan. Sige, mas mabuti na rin siguro. Total, masyadong komplikado ang relasyon ninyo. Hindi kayo magkasintahan, pero hindi rin simpleng boss at empleyado. Kung magpapatuloy yan, ikaw ang masasaktan. Alam ko. Oo nga pala. Noong isang araw, may mga taga-pamilyang Gu na nagtanong sa akin tungkol sa'yo. Yoyoe, paano kung... Shishi, huwag mo nang ituloy. Hindi ako babalik sa pamilyang Gu. Bakit naman? Ikaw ang tunay na anak ng pamilyang Gu. At sila pang pinakamayaman sa high chain. Kung babalik ka roon, hindi mo naman kailangan magpakahirap ng ganito. Ang pagtamasa ng karangyaan ng pamilyang Gu ay may kapalit na halaga. Minsan ako ibinenta ng mga nagpalaki sa akin. Ayoko may benta muli ng sarili kong mga magulang. Kung sakali man na muli ka nilang hinanap sa akin, diretso ko na lang silang tatanggihan. Salamat sa pag-unawa sa akin. Magkapatid naman tayo. Bakit pa kailangan magsabi ng ganyan? Bumaba ka. Huwag mo akong piliting umakyat para kunin ka. Ayokong mapahiya ka sa harap ng kaibigan mo. Shishi, may kailangan lang ako asikasuhin. Uuna na ako. Ha? Operasyon sa matres? Nakunan si Yoyo Ha? Mukhang tumitigas ng loob mo Lu, Zen, Yue. Mukhang lumalakas ng loob mo Lu, Zhang, Yue. May kailangan ba kayo, Wenzong? Sumakay ka. Wenzong, kailangan kitang paalalahanan. Hindi ko na balak mag-renew ng kontrata sa Beyond Group. Wala na kayong karapatang utusan ako. Tapos na ba ang kontrata mo? Naayos mo na ba ang resignation mo? Hanggat hindi pa tapos ang kontrata, sekretarya pa rin kita. Kailangan ba talagang ganito, Wenzong? May bago ka ng gusto. Hindi ba tayo pwedeng maghiwalay ng maayos? Kini-question mo ba ako? Secretary Lu, sumakay ka.
Sa ganitong mga bagay, huwag mo na sana ako isali sa susunod. Hindi ba interesado ka kay Bayo noon pa man? Mas mabuti pang siyang hanapin mo. Hindi siya katulad mo. Maayos ang pagpapalaki sa kanya. Traditional siya. Hindi niya gusto ang pagkikipagtalik bago ang kasal. Liu Zhangyue, nilapastangan mo ba ako? Kaya, Wen Dengzu, hindi pa ako kasal. Pero may nangyayari sa atin. Ibig sabihin, masamang pagpapalaki sa akin. Malandi at hindi karapat-dapat pahalagahan. Wen Dengzu, bakit ngayon ko lang napansin na isa kang walang hiya? Pupunta ako sa Beyond Group ay may isang buwan pa. Susundin ko ang plano mo at pupunta sa Fenching Branch para bigyan kayo ng espasyo ng bago mo. Ang babaeng ito, malakas palang sampal. Hello? Wenzong, may charity galang pamiligo na gaganapin. Inaanyahan po kayo. Pupunta po ba kayo? Sige. Pamilya mo. Liu Zhangyue. Sa panahong ito, mas mabuti nang umiwas ka muna sa Fengcheng. Narinig niyo ba? Tinawag kaninang finance director sa opisina ni Wenzong at sinagawa ng todo. Ha? Bakit daw? Ano pa nga ba? Yung bagong si Bayo, nagkamali na naman sa report. Pinapabor siya ni Wenzong, kaya naghahanap ng sasalong ng sisi. Minamalas lang ang finance director na tapat sa kanya. Ay, grabe talaga ang pag-aaruga ni Wenzong sa kanya. Ilang beses na nakita kong si Wenzong, siya mismo ang sumusundo sa kanya papunta at pauwi sa trabaho. Hindi ba niya balak mangibabaw at maging misis ng presidente? Shhh! Huwag kayong ganyan magsalita. Lahat sa kumpanya, alam relasyon ni na Miss Zhangyue at Wenzong ay hindi basta-basta. Narinig ko na nakita ng mga magulang. Hindi naman siguro ganun kabasta si Wenzong. Hindi ko alam. Sa oras na trabaho, bakit nagkakatipon-tipon sa pantry? Kakaalis ko lang sa business trip na ilang araw. Hindi alam ang disiplina? Miss Liu, nakabalik ka na? Pumalik na sa pwesto at maghanda. Magkakaroon ng department meeting. Bilisan natin. Tara. Miss Zhangyue, ang pwesto mo. Anong problema sa pwesto ko? Wen Dengzu, isang buwan lang ako naka-business trip. Ang pwesto ko, okupado na ni Bayo. Kung alis pa ako na ilang araw, babalik ba ako para direktang dumalo sa kasal niyo? Ate Zhangyue, ikaw ay bumalik na? Tapos ng proyekto sa Fengcheng, bumalik ako para i-report ang trabaho. Pasensya na, Ate Zhangyue. Hindi ko intensyon na okupahan ang pwesto mo. Hindi ko alam na babalik ka ngayon. Si Wenzong, aayusin ko na talis na. Bayo, hindi mo na kailangang ayusin. Ang pwestong ito, sa susunod, sa'yo na. Ate Zhangyue, galit ka ba? Pasensya na talaga. Ako... Anong nangyari? Wenzong, wala naman. Si Ate Zhangyue pumalik mula sa business trip. Kasalukuyan kong inayos ang mga gamit o kung ibigay kong pwesto sa kanya. Liu Zhangyue, pagkabalik mo, agad nang nag-aabang sa opisina. Sino nagbigay sa'yo ng karapatan? Sino nagbigay sa'yo ng karapatan? Wenzong, alam mo bang sinasabi mo? Huwag mong sisihin si Ate Zhangyue. Wenzong, hindi ako pinilit ni Ate Zhangyue na ibalik ang pwesto. Ako mismong nakaramdam na hindi tama at nais ko itong ilipat. Huwag mo siyang pagilitan. Sama ka sa akin sa opisina. Miss Liu, wala lang to. Matagal tayong di nagkita. Namiss mo ba ako? Wenzong, tapos na tayo. Hindi ikaw magsasabi kung tapos na ba.
Secretary Lu, aso ka ba? Sabi ko na tapos na tayo. Ngunit bumalik ako pang report ang trabaho. Tapos ng proyekto sa Fengcheng. Ang kontrata ko, tatapusin sa loob ng 3 araw. Nasa kumpanya ko upang ayusin ang transisyon ng trabaho. Pakiusap. Pirmahan mo ang aking resignation form mamaya. Secretary Lu, galit ka pa rin sa akin? Galit? Dahil inagaw ni Bayo ang pwesto mo. Sinuway mo ang utos ko. At nagpunta sa Fengcheng sa sarili mong pagpapasya. Inaasahan mo pa ba na i-reserve ko ang pwesto mo? Mas maganda kung ganun. Basta pirmahan mo lang ang resignation ko at aalis agad ako. Losang iwe! Wenzong, noong una, ikaw nang ligtas sa akin. Nayaran mo ang utang kong 3 milyon. Pero nakipagtalik din ako sa'yo ng 3 taon. Pantay na ba yun? Ganito mo ba iniisip ang relasyon natin? Kung hindi Wentingso. Ngayon, dito mismo ipapaliwanag natin ang lahat. Alam ko kung anong tipong gusto mo. Katulad ni Bayo, ang dalisay at inosenteng kuneho. Sa nakaraang 3 taon, ako lang palang panglibang mo kapag nalulungkot ka. Alam mo ito, mas mabuti kaysa sa iba. Hindi kita mahal. At hindi mo rin ako mahal. Hindi ba? Tama. Tama ang sinabi mo. Hindi kita minahal kailanman. Mukhang alam mo talaga ang posisyon mo. Alam ko ng katotohanan ito. Ngunit bakit ngayon na sinabi mo sa akin sa mismong bibig mo? Parang sumakit pa rin ang puso ko sandali. Kaya, magre-resign ako. Lahat ay masaya. Ang resignation form, ipasa mo lang. Pipirmahan ko. Salamat in advance, Wenzong. Pero hindi ngayon. Ang kontrata mo sa Bion tatapusin pa sa loob ng 3 araw. Kaya ngayon, bumalik ka na at gawin ang trabaho mo. Kaya, yung aso si Wentengzo na yan, kahit 3 araw pa lang, ayaw ka pang pakawalan at gusto pang ipagawa sa'yo ang isang malaking proyekto sa huling 3 araw mo. Ito na ba tinatawag na matinding gera? Wala na. Sapat na. Dito sa Bion, tatagal lang ako ng huling 3 araw. Parang pagkatapos ng huling tungkulin ko, wala na talagang magagawa. Aking kawawang manggagawa talaga. Di mo matatalog malakas sa mahina. Ah, tama Yoe. Nung huling umalis ka, may lumabas na papel sa bag mo. Zengyoy, pwede ka bang pumunta sa venue? May lang bagay ako hindi naiintindihan. Dadating ako kagad. Shishi, uumpisahan ko muna ang trabaho. May problema ba? Zengyoy, nandito ka na. Ganito kasi. Ang ilang borda na ito ay para sa huling exhibit. May 2 tali para isabit at sa oras ng exhibit, unti-unti ito nababagsak. Ang borda na ito ay mula sa itaas ay dandahang bumabagsak. Sinuri ko ng kaligtasan pero medyo nag-aalala pa rin ako. Gusto ko suriin mo rin para sa seguridad. Sige. Zhangyoe, sa kumpanya natin, kapag gumagawa tayo ng non-heritage projects, wala masyadong kita, diba? Ang mga proyektong ito, hindi talaga para sa pera. Ginagawa ito para sa reputasyon. Naiintindihan ko na. Para ipalaganap ang ating intangible cultural heritage upang mas maraming tao ang makakakita ng mga kayamanang iniwan ng ating mga ninuno. Oo, ngayon, bigyan natin ng mainit na palakpak ang nagpasimula ng event na ito. Ang president ng Bayon Group, President Wentengzo, umakyat sa entablado para magsalita. Tingnan mo! Paano ito nahulog? Mag-ingat kayo! Mag-ingat ka! Mag-ingat ka! Mag-ingat! Tingnan mo, ayos lang mo siya. Tumawag ka ng ambulansya. Hindi ba nasaktan? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ayos naman kung ganun. Baka mas mabuting pumunta tayo sa ospital. Talagang ayos lang ako, Mr. Wen. Ngunit, sige isang iyo eh. Wentengzo. Kaya pala, ang 3 taong ginugol ko sa piling mo. Talagang walang kahulugan. Sengyoy, kising ka na. May sakit pa sa katawan mo? Ang pagkakasugat niya ay bunga ng kanyang sariling pagkakamali. Bakit mo siya pinapansin? Bunga ng sariling pagkakamali. Mr. Wen, pakilinaw mo nga. Ang dahilan ng aksidenteng ito, nangyari ito dahil sa isang tali na sumabit sa borda ng natanggal. Kahit nasira ang CCTV. Pero ayon sa alaala ng mga manggagawa sa lugar, bago nangyari ang insidente, isa lang ang tao na nasa lugar na yun. At yun ay ikaw. Kaya iniisip mo na sinadya ako ang napaluwag ng tali?
Sabihin mo sa akin. Ayos ka lang ba? Bakit ka lumapit sa tali? Sabi ni Bayo, nag-aalala siya sa kaligtasan at gusto niya itong muling suriin. Hindi mo hinawakan ng tali. Hindi. Parang meron. Ano? Zhang Yue. Naalala ko lang, parang nung iyon, hinila mo ang tali. Kaya iniisip kong, Huwag kang matakot. Ipatuloy mo. Kaya iniisip ko, baka nung panahong na yun, hindi sinadya na ipalog ang tali. Mr. Wen, pasensya na. Hindi ko alam na kahit galawin ng tali, ay magkakaroon ng ganitong seryosang epekto. Kung alam ko lang, pinigilan ko sa Zhang Yue. Baka hindi na mangyari ang ganitong insidente. Bayo, ulitin mo. Anong nahawakan ko? Mr. Wen, galit ba si Zhang Yue? Natatakot ako. Tanong ko sa kanya. Hindi ka makikialam. Wen Tengzu, kung anong sinasabi niya, paniniwalaan mo lang ba? Wen Tengzu, kung anong sinasabi niya, paniniwalaan mo lang ba? Alin sa sinabi niya hindi totoo? Mr. Wen, lahat ng sinabi ko totoo. Kung hindi ka maniniwala, pwede mong tingnan ng CCTV. Hindi mo ba narinig kanina? Sabi nga sira ang CCTV! Sapat namang pagsigaw mo? Anong karapatan mo na magalit sa iba? Mr. Wen, hindi talaga ako nagsisinungaling. Naniniwala ako sa'yo. Wen Tengzu, 3 taon tayong magkasama. Akala ko dati, kahit hindi mo ako mahal, maiintindihan mo pa rin ako. Ngunit tila, wala kang pinaka-basic na tiwala sa akin. Sasabihin kong muli, hindi ko hinawakan ng tali at wala rin akong motibo para gawin iyon. Bayo, kahit sira ang CCTV, maaari pa rin na may ebidensyang maiiwan. Sigurado ka bang akong humawak ng tali? Hindi mo ba babaguhin na sinabi mo? Zhang Yue, kahit sobrang paghanga ko sa'yo at gusto kitang tulungan, ngunit ngayon na nangyari ang ganitong seryosong bagay, hindi ako sanay magsinungaling. Sigurado ka ba na nakita mo mismo na hinawakan ko ang tali? Liu Zhangyue, paulit-ulit mo na lang tinatanong. Gusto mo bang ilang beses pa? Kung makakakita ako ng ebidensya na nagsisinungaling ka, paano ka mag-a-apologize sa akin? Sasampalin kita ng 1 beses. Sasampalin kita ng 1 beses. Zhang Yue, nakakakaba ka talaga sa ganyan. Liu Zhangyue, kailan ka ba titigil? Kanina, hindi ka ba sigurado na nakita mo akong humawak ng tali? O inaamin mo lang ba na nagsisinungaling ka kanina? Hindi siya talagang makakahanap ng ebidensya. Imposible. Sinira ko ng CCTV na maaga. Ano ba bang ebidensyang makukuha niya? Sigurado sinusubukan lang niya akong lokohin. Lalo na sa ganitong pagkakataon. Hindi ako pwedeng magpakatanga. Mananagot ako sa bawat salitang sinabi ko. Siyempre, handa akong tumaya sa'yo. Ngunit, hindi ko alam kung hanggang kailan ka maghahanap. Ngayong nangyari, ang ganitong seryosong aksidente at marami pang trabahong kailangang asikasuhin. Abala ang lahat. Walang masyadong oras para maghintay sa'yo. 10 minuto lang ay sapat na. Ana, pwede bang humingi ng pabor na tulungan akong hanapin ng isang tao? Magandang... Hello sa lahat. Sino ba siya? Kanina, habang inaayos ang lugar, nakita namin siyang nagre-record ng video. Baka nakuhanan niya rin ng ibang ebidensya. Pwisit, bakit hindi ko napansin kanina na may nagvi-video? Eto po, Secretary Lu. Kinuha ko lang ng mabilis. Hindi ko alam kung yung nakuhanan ko ay yung gusto mo. Hindi rin ako sigurado. Pakitignan niyo lang po. Hihintayin ko na lang po sa labas. Baka naman, wala rin siyang nakuha. Bayo, sabi mo nakita mo ako na humawak ng tali. Ano to? Sinuri ko ng kaligtasan pero medyo nag-aalala pa rin ako. Gusto kong suriin mo ulit pero siguradong walang mangyari. Sige. Ano? Hindi ko ginawa! Hindi mo inaasahan na talagang makakahanap ako ng ebidensya. Hindi mo rin inaasahan na mabilis ako makakita ng ebidensya. Paano nangyari ng sabay? May nakapag-video lang na pagkakataon kung hindi ganito. Wala talaga si Zhang Yue ngayon. Kung walang ebidensyang ito, hindi ko makakalabas ngayon ng ganito kabilis. Ganito bang iniisip mo? Zhang Yue! Kahit walang video, maaari ko pa rin tawagan ng pulis. Titingnan lang kung may fingerprint ako sa tali, makikita mo agad. Ginagamit mo ang ganitong mababaw at tanga na paraan para pasamayin ng tao. Bakit mo akalaing gagana yun? Dahil ba may sumusuporta sa'yo? Tatanggapin ko na lang at palalagpasin na parang wala lang. Mr. Wen... Tama na! Wenzong, ito ang aming taya niya. Sinusunod ko lang ang aming pusta. May problema ba?
May nagawa ba akong mali? Inakusahan niya ako o sinubukang ipahamak ako. Baka sinadya niyang hilahin ang tali para akong sisihin. Kung walang ebidensya ngayon, tatagal ang kanyang salita at sa pagkampi mo sa kanya. Kahit tumalon ako sa ilog, sasabihin pa rin ng iba na ito ay takot sa parusa o suicide. Bakit ko pa kailangan magdusa ng ganito? Kung ako ay napahamak, hindi ko ba maaaring ipaglaban ang aking karapatan? Isang sampal lang naman. Napakasama ko na. Inaamin ko, nagsisinungaling ako. Dapat ko tanggapin ang sampal na ito. Ngunit, hindi ko naman hinalo ang tali at sa video, walang kuha ng kamay ko sa tali. Wala ebidensya ng ganon. Sinasabi mo na akong humila ng tali para akusahan ka? Hindi mo rin ba ginagamit ang pagkakataon para akusahan ako? Ano pa bang mas mataas sa akin? Nainggit lang ako dahil may ikaw sa tabi ni Wenzong. Kaya sa sandaling iyon, nagsinungaling ako. Wenzong, pasensya na. Aking pagkakamali ito. Hindi ako dapat naging tanga. Hindi ko dapat iniisip na kung may bahid lang si Zhang Yue. At hindi perpekto. Siguro, hindi mo siya magiging ganun ka-interesado at mapapansin mo rin ako. Alam kong kasuklam-suklam ang iniisip ko. Si Zhang Yue nga ang nauna sa tabi mo. Ako ang pangalawa. Hindi ka pangalawa. Dito nagtatapos ang usapang ito. Tumigil na kayong dalawa. Kaya pala, tama ngang kasabihan. Ang hindi minamahal ang siyang tunay na pangalawa. Wenzong, 3 araw na lang natitira sa kontrata ko kay Bayon. At nasugatan ako. Ito ay saklaw ng work injury. Hindi na ako makakabalik sa trabaho. Pahihiramin ko ang ospital ng medical certificate. Ibibigay ko ito sa HR para mag-leave at para humingi ng bayad sa work injury. Huwag mong kalimutan ang pinangako mo sa akin. Pirmahan mo agad ang lahat ng dokumento. Lu Zhang Yue, babalik ka na naman sa gulo. Gulo? Wenzong, overthinking ka. Nagsugatan ako. Huwag ako istorbahin. Pakiusap, agad kayong umalis sa aking kwarto. Lu Zhang Yue, Umalis na kayo! Shang Shisu, bakit ka nandito? Yue, narinig ko na sugatan ka. Lumating ako para kumustahin ka. Hindi mo kailangan pumunta. Umalis ka na. Yue, hindi mo kailangan maging maingat sa akin. Nag-aalala lang ako sa'yo. Lumating lang ako para tingnan ka. Narinig din ng mga magulang mo na nasugatan ka. Hindi mo kailangan gumawa ng effort para sa akin. Hindi na ako babalik sa pamilya. Yue, ikaw ang tunay na anak ng pamilya ko. Noon, nagkahiwalay lang tayo nang hindi sinasadya. Nababahala ang mga magulang mo sa'yo. Pati sa panaginip, gusto ka nilang makita. Talagang mahal ka nila. Huwag mong isipin na hindi ko alam na gusto nilang isama ako pabalik. Para lang ako ipakasal sa'yo. Para may pasa sa'yo ang pamilya ko na legal ng paraan. Kahit ikaw ay kanilang ampon, sila ang maingat na nag-aalaga sa'yo. At ako naman ay ang biglang lumitaw na tunay na anak. Sa kanilang mata, talagang hindi ka kasing husay nila. Yue, nagkakamali ka. Nakalimutan mo ba na dati nilang ginawa sa akin? Ma! Sa isang babaeng mababa ang pinagmulan, nangahas pang akitin ng anak ko. Hindi ko ginawa. Si Shang tong estudyante ang tumahimik ka. Alam ko nang mabuting iniisip ng isang babaeng tulad mo. Wala nang lihim sa akin. Hindi ba itinuro sa'yo ng magulang mo? Ang tamang asal at dangal, agad siyang tanggalin sa trabaho. Kung hindi, ang pamilya ko ay babawiin ang lahat ng pamumuhunan sa paralan at tigilan ang aming mga donasyon dito. Ma! Nung hindi pa alam ang aking tunay na pagkakakilanlan, sinasabing inaakit kita. Tinanggal ako sa trabaho. Ngayon naman ay pinipilit ako pakasalan ka. Hindi ba nakakatawa yun? Pinakamainam manatili sa pamilya ko kaysa manatili sa tabi ni Wen Tingzu. Narinig ko na may bago na siyang kasama, Yue. Ang puso at dangal mo ay paulit-ulit niya sinisira. Hindi mo ba gusto yun? Ang pamilya ko ang laging magiging sandigan mo. Kapag handa ka na, maaari kang bumalik anumang oras. Magpahinga ka na, hindi na kita istorbohin. Ngunit anong magagawa ko kung hindi pa rin ako kontento? Di bale, wala na magawa. Lu Zhang Yue, babalik ka rin naman pala. Wenzong, dumating ako para kunin para sa aking tunay na pag-alis sa trabaho. Nakabara ito sa'yo at hindi pa napepirmahan. Pakiusap, pirmahan mo agad. Talaga bang handa ka na? Huwag mong isipin na dahil punong sekretarya ka sa Biyon ng ilang taon ay mahusay ka na.
Noon ay ako ang nagbigay sa'yo ng pagkakataon. Ngayon na aalis ka sa Beyond, wala ka ng iba pa. Salamat sa payo mo, Wenzong. Ngunit hindi mo na kailangan mag-alala pa. Liu Zhangyue, Wenzong, bagaman abala ka sa trabaho, mahalaga rin ang aking oras. Pakiusap, agad pirmahan mong patunay ng aking pag-alis. talaga bang aalis ka? Hindi ba ikaw nag-utos na patalunin si Bayo? Sige, tunay kang kahanga-hanga. Paglabas mo ng pintuan na ito, huwag kang magsisisi. Wenzong, huwag kang mag-alala. Kahit saan man ako mapunta, kahit man lang kumalakal ako, hindi ako lalapit sa pintuan ng Beyond. Yue, panahon na para sa alimango ay isang kaibigan na nagpadala sa akin ng isang malaking kahon. Pinagluto ko lahat sa kusina. Ikaw at si Tengzu ay kakain dito. Tita. Ayos, ganyan ang plano. Ako mismo magluluto ng ilan na paborito mong ulam. Ako, tita. Yue, kumain ka ng marami. Matagal na rin mula na hindi kita nakita. Parang mas payat ka na. Mukha mo rin na hindi maganda. Hindi ka ba okay sa katawan? Okay naman. Siguro dahil sa lipstick na ginamit ko ngayon, hindi nagpapaganda ng mukha. Pag-uwi ko itatapon ko na. Kahit nagtatrabaho, kailangan mo pa rin alagaan ang katawan mo. Tengzu, nagpamanicure si Yue. Hindi makabasag ng alimango. Bakit hindi mo tinulungan sa akin? Parang kapareho ng ugali ng tatay mo. Hindi maalaga kahit kaunti. Kulang ka naman sa pansin. Sino ang nagsabi? Tinulungan na kita. Ang sarap naman. 2 taong nagmamahalan. Magkasama hanggang pagtanda. Ang saya naman. Pero ganitong kaligayahan, tila nagkalaan na hindi na makakamtan. Tengzu, ikaw at si Yue, 3 taon na kayo magkasintahan. Dapat nang pag-usapan ang kasal niyo. Dapat na ischedulean ito. At sino nagsabi na kami ay magkasintahan na? Sino bang nagsabi na magkasintahan kami? Ano bang ibig mo sabihin? Hindi kayo magkasintahan? Ano ba kayo? Huwag niyong pakialaman ng aking mga desisyon. Busog na ako. Alis na muna ako. Ikaw maliit na pilyo. Ipaliwanag mo sa akin. Gusto mo bang pahirapan ako? Ang batang ito, labis namin pinakain at hinayaan sa bisyo. Kaya ang sama ng ugali niyan. Walang ano man yun. Tama rin naman si Wenzong na sa sinabi niya. Hindi talaga kami magkasintahan. Yue, anong ibig mong sabihin sa sinabi mo? Chairman, Mrs. Wan, sa totoo lang, ngayon ay opisyal na akong nagbitiw sa Beyond. Piniyagan nila akong kumain kasama kayo upang personal na mapaalam sa inyo. Sa mga nakaraang taon, salamat sa inyong pag-aalaga sa akin. Sa hinaharap, saan man ako mapunta, mag-ingat po kayo. Paano nangyari to? Si Tengzu, wala siyang sinabi. Oo nga. Chairman, sige po. Alis na ko muna. Liu Zhangyue. Liu Zhangyue. Anong ibig sabihin nito, Wenzong? Ibinabasura ko ang resignation mo. Magpapatuloy ka bilang aking chief secretary. Ipagpapalagay ko na parang walang nangyari. Wenzong, tama na. Medyo kampante ka na yata. Bakit mo iniisip na pagkatapos ng lahat ng ito, maaari pa rin ako magkatrabaho ka na parang walang nangyari? Bibigyan kita ng pagkakataon. Ibigay mo na lang kay Bayo yung pagkakataon. Hindi ba kayo ni Bayo magkasintahan? At ngayon ay lumapit sa akin, hindi mo ba iniisip na hindi ka tapat? Gamit lang yun. Hindi maaaring pag-usapan ang pagiging hindi tapat. Wan Tengzu, nakakatiri ka talaga. Grabe, talaga naman nag-resign ka? Hindi ba gusto mo na umalis na ako kay Wen Tengzu? Bakit na nag-resign ako ay feeling mo pa akong padalos-dalos? Talaga namang gusto ko na umalis ka sa kanya. Tama naman yun. Ngunit ngayon ay talagang umalis ka na at siya pa wala man lang maayos na pagtatangkang pigilan ka. Nakakainis pa para sa'yo. Okay lang. Saka na lang sa'yo naharap. Bridge is bridge. Road is road. Ngayon,
Maghanap ka ba ng bagong trabaho? Sa totoo lang, nung nasa fencing pa ako, may ilang kumpanya na kontak ako sa pamamagitan ng headhunter. Ngayon lang ako mag-i-inquire ng konti. Oo, agad na walang duda na pasok ka sa bagong kumpanya para magalit si Wentingzo na gago. Wentingzo, ngayon, talaga nang iiwan na kita ng tuluyan. Ano? Si Secretary Lu nag-resign na? Talaga ba? Pinayagan mo talaga siyang umalis, Wenzong? Hindi ka yata updated sa balita. Pinapunta ko ng HR ko para kontakin si Secretary Lu. Sabi, maayos para ang pag-uusap nila. Ayos ka, Payo. Palihim na humikayat ng tao, ha? Hindi pwede. Kailangan ko rin ng HR ko na kontakin siya. Ang isang employee tulad ni Secretary Lu na may kakahiyahan at maganda pa, kung hindi ko pa siya nakita na nasa kay Wenzong dati, matagal ko na siyang kinontak din. Hindi na ba? Hindi na. Nakakalungkot, hindi ba? Kasama mo siya ng 3 taon, maraming tao sa labas na interesado din sa kanya. Ngayon, pinapalaya mo siya. Hindi ka ba natatakot na sumama siya sa iba? Hindi niya yan gagawin. Sobrang tiwala mo naman sa kanya. Kung gusto mo, pwede mo naman subukan. Ayoko na maglaro. Wenzong! Ang ibig mong sabihin ay nag-resign na si Yue sa Beyond at naghahanap na siya ng trabaho? Ipaalam sa lahat ng headhunter, hindi pwedeng ayusin sa kanila ang trabaho ni Yue. Kung nag-resign na siya, dapat ay sa aking tabi na lang siya. Lolo, dumating na ako para makita ka. Lolo, talaga bang nagkamali ako? Ngunit sobra akong pagod. Pero siya ay anak ng pamilya ko. At siya ay anak ng pumatay sa kaaway mo. Lolo, sobrang pagod ko na talaga. Pasensya na po, Miss Lu. Katatanggap ko lang din ng balita mula sa kliyente. Ang posisyong ito ay napuna na. Ganito ka bilis? Hindi ba't maayos ang usapan natin dati? Kung hindi mo sinasabi, maraming kumpanya na ang nag-request sa akin na kontakin ka. Ang alok nila ay mas maganda sa bawat isa. Pero sa loob ng isang araw, ang mga kumpanya ito ay sabay-sabay na binawi ang request. Hindi normal ang sitwasyong ito. Tingnan mo, kamakailan ba ay nagkapasakit ka pa ng loob ng iba? Naiintindihan ko na. Salamat sa pagsabi mo sa akin ito. Pasensya ni Miss Lu. Iniisip namin na hindi ito akma. Lubos kami humingi ng paumanhin. Hindi na kukunin posesyong ito. Hello? Ako si Luzang Yue. Mali ang pagtawag mo. Hindi kami nag-hire. Wentingzo, lalaki ka ba? Halika, Wenzong. Hi, Secretary Lu. Wenzong, pwede ba tayong lumabas sandali? May gusto akong itanong sa'yo. Bakit hindi natin ito pwedeng sabihin dito? Mas gusto kong tayo lang dalawang mag-usap. Ate Sangyoy, kahit nung nakaraan, sobrang hinahangaan kita. Itinuring kita bilang huwaran. Pero ngayon, na nag-resign ka na at patuloy kang nakikialam, hindi ba masama yun? Hindi ako naghahanap ng gulo sa'yo. Mas mabuti rin huwag kang magdulot ng problema sa sarili mo. Wenzong, kailangan ko lang ng 5 minuto. Wenzong, biglang hindi naging maganda ang pakiramdam ko. Pwede bang ihatid niyo ako pa uwi para magpahinga? Pwede bang ihatid niyo ako pa uwi para magpahinga? Ako na maghahatid sa'yo pa uwi. Salamat, Wenzong. Sandali. Ate Sangyue, alam ko na dahil sa nangyari nung nakaraan, may sama ka ng loob sa akin. Kahit na nag-resign ka na, hindi ka pa't kontento. Pero, ngayon talagang hindi magandang pakiramdam ko. Pwede ba ako magpahinga muna sa bahay?
Pati na ako yung nakikiusap. Hindi mo na kailangan makiusap sa kanya. Nung ikaw ang matatak na nagpasya na ilisanin ang biyon, ngayon gusto mo namang bumalik. Hindi ganoon kadali. Tayo na. Wanzong, sobrang tiwala ka yata. Kailan ko sinabi na babalik ako sa Bion? Dahil ayaw mo magsalita ng pribado, sasabihin ko na lang dito. Sa harap ng lahat, ako, si Luzang Yue. At sa panahon nagtatrabaho ako sa Bion, masipag at maingat ako sa trabaho. Kahit nag-resign man ako, susundin ko pa rin ang proseso. Tapos ang huling shift ko at sasabihin ng maayos na pamamaalam. Hindi naman sobra, diba? Pero sa likod mo, gumagawa ka ng panlilinlang upang hadlangan akong makahanap ng bagong trabaho. Hindi mo ba naiisip na kakatawa yun? Anong ibig mong sabihin? Wanzong, huwag mo akong lokohin. Sa mundong ito, bukod sa'yo, sino pa bang may ganitong kakayahan at oras na makialam sa paghahanap ko ng trabaho? Kaya, hindi ka makahanap ng trabaho at iniisip mo na ako ang pumipigil? Kung hindi, sino pa? Hindi makatuwiran. Pasensya na, Miss Lu. Ang resume ninyo, hindi akma sa aming pangangailangan. Sinasabi ko lang ang totoo. Bagong tayo pa lang kami. Sobrang galing ng resume nyo. Kaya nga, Walang problema. Naiintindihan ko. Yue, saan ka pupunta? Isasabay na kita. Mag-isa na lang ako sasakay ng taxi. Sa ganitong oras ay rush hour. Mahirap kang kumuha ng taxi. Ihahatid kita. Hindi mo ba ako ibabalik sa bahay? Huwag kang mag-alala. Hanggang hindi ka pumapayag, hindi ko gagawin ang anumang laban sa iyong kagustuhan. Sakay na. Resume? Yue, naghahanap ka na ba ng trabaho? Baka mas mabuting bumalik ka na lang sa pamilya para magtrabaho. Kung sa sariling pamilya ka magtatrabaho, hindi mo naman mararanasan ang hindi makatarungan. Nasabi ko na dati. Hindi talaga ako babalik. Yue, bata ka pa at maganda at may kakayahan sa trabaho. Ganyan ang pag-aalaga mo kay Wenting Zhu. Alam mo ba kung bakit sa huli kayo nahiwalay? Dahil wala kang magandang pinagmulan at pamilya. Walang platform, walang background. Kaya siya nang aapi sa'yo. Nang walang pakundangan. Marami namang pagpipiliin si Wenting Zhu. Dapat mo ring malaman, lahat tayo ay nasa hustong gulang na. Magkaiba ang kasal sa pagkikipagrelasyon. Naintindihan mo ba? Ganyan kanya pakitunguhan. Hindi mo ba gustong pagsisihan niya? Isa pang baso. Miss, nakainom na po kayo ng maraming ng gabi. Okay lang. Isa pang baso. Sige po. Luzang Yue, tama na bang gulo mo? Sino ang nagsabing marelasyon tayo? Oo, tama ka. Hindi kita minahal noon dahil wala kang magandang pinagmulan at pamilya. Walang platform, walang background, kaya siya nang aapi sa'yo ng walang pakundangan. Shang Shizu. Nangako ako sa'yo. Mr. Wen, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Bumalik ka na muna. Sige, aalis na muna ako. Luzang Yue, painumin mo ako ng tubig. Luzang Yue, hindi ako maayos. Painumin mo ako ng tubig! Uminom talaga ako ng sobra ngayon. Wala na sa bahay si Luzang Yue. Ang bahay pala ay ganun pala kaluwang. Yue, maligay ang pagbabalik sa Gu. Handa ka na ba? Tara na.
Maligayang pagdating sa lahat. Ang bagong italagang vice presidente ng grupo, si Binibining Liu Zhangyue. Kamusta sa lahat? Natutuwa akong makatrabaho kayong lahat. Si Yue, hindi lang siya vice presidente ng kumpanya. Siya rin ang chairman. Baguhan pa ako rito, kaya sa negosyo ng grupo, hindi pa ako pamilyar. Kaya hinihingi ko ang inyong gabay. Magsisimula tayo sa marketing department. Sige, noong nakaraang quarter, ang focus ng marketing department ay sa online sales platform. Sa pamamagitan ng pagpapalawak ng online sales channels, nagawa nilang palaguin ng negosyo. Wen Tingzu, pagkatapos umiwan, gagawin ko ang lahat upang maging maayos ang aking buhay. Ang KPI na nakaraang buwan, 75% lang ang natapos. Mayroon bang magbibigay paliwanag? Paumanhin, Mr. Wen. Ngunit ito ay may dahilan talaga. Anong dahilan? Ang Go Group ay kumuha ng bagong vice presidente. Sa loob lamang ng kalahating buwan, nila ang nakuha ang biyon at ilang malalaking kontrata. Ang ibig mong sabihin, ang bagong vice presidente ng Go ay tinalo ang inyong lahat? Walang laban? Ngunit ang vice presidente na ito, sino? Siya ang dating punong sekretarya ng ating kumpanya, si Liu Zhangyue. Sino ang sinabi mo? Yue, busy ka ba? Mr. Shang, may kailangan ka? Kailangan ba natin maging ganito ka-estranghero? Yue, tayo isang pamilya. Marami pa akong kailangan trabahuin. Walang oras ako para magkwentuhan. Kung may kailangan si Mr. Shang, sabihin mo lang. Sige, pero ngayong gabi, ang master collector na si Mr. Wang Peiwan ay nagdaos ng isang charity auction at iniimbitahan ang mga matagumpay sa iba't ibang industriya. Nakikita ko na mula nung bumalik ka sa Go, busy ka. Araw-araw, gabi-gabi. Paminsan-minsan, kailangan mo rin mag-relax. Sa gabing ito, sasamahan mo ko. Sige. Tama nga. Kailangan ko na rin magpahinga. Wenzong, ito ang unang pagkakataon ko na dumalo sa ganitong formal na auction. Natatakot ako baka magkamali at mapahiya ako. Huwag kang mangamba. Sundin mo lang ako. Hindi ba si Ate Zhangyue yun? Ate Zhangyue, ang galing ng pagkakataon. Ikaw rin ba ay dumalo sa auction? Kanina, nag-aalala ako. Baka wala akong makilalang tao at magiging awkward. Ngunit, alam ko na ang auction ngayong gabi ay inimbitahan ang mga kilalang tao mula sa iba't ibang industriya. Kaunti lamang ang invitation. Ate Zhangyue, dati ka lamang isang sekretarya at umalis ka na rin sa kumpanya. Paano mo nakuha ang imbitasyon? Sino ang nag-imbita sa'yo? Anong ibig mo sabihin? Baka may gusto mag-sneak in sa auction? Hindi siguro. Tingnan mo, maayos naman ang suot niya. Hindi mukhang ganon. Sino nakakaalam? Bayo, kala mo ba na kung magpapanggap ka na inosente? Ay cute? Ate Zhangyue, anong ibig mong sabihin? Hindi ko maintindihan. Akala mo ba kung magpapakita ka na inosente at walang masamang intensyon? Hindi ka masasabihan ng kahit anong malupit na salita? Akala mo ba natatakot magsalita ang lahat tungkol sa'yo? Akala mo ba lahat ay tulad ni Wen Tingzu na bulag at bingi sa puso? Mali ang pagkakaintindi mo sa akin. Hindi yun ang ibig kong sabihin kanina. Matagal na rin tayong hindi nagkita. Pagkatapos nating magtrabaho ng magkasama, basta gusto ko lang magpaalam at bumati sa'yo. Hindi ko inasahan na hindi mo ito pahalagahan. At baka mali rin akala mo sa akin. Mr. Wen, pakiusap, ipaliwanag mo kay Ate Zhangyue. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Alam mo naman yun. Wala akong masamang intensyon. Wala akong masamang layunin. Liu Zhangyue, dito ay pampublikong lugar. Tama na. Ang nauna sa pang-akit ay hangal. Mr. Wen, mas mabuting siguraduhin mo yung sekretarya. Dumating ako ng hayagan na lang imbitasyon. Hindi mo na kailangan mag-alala, Sekretarya Bai. Mukhang maraming nabawas sa timpang niya. Umalis na pero parang multo pa rin. Hintayin mo ko. Bakit kahit na umalis ka na sa Bion, nagkakakonekta ka pa rin sa marami sa mga tao sa mataas na lipunan? Baka nga, ginagamit mo pa ang pangalan ni Mr. Wen at Bion. Tila, kailangan ko mag-isip ng bagong paraan. Wewe, tapos ka na ba? Malapit na magsimula ang auction. Handa na ba ang mga item ngayong gabi? Handa na ang lahat. Kagagaling ko lang mag-ayos. Inaayos ko lang makeup ko. Ang mga item ngayong gabi ay may matas na halaga. Kung masira o mawala ang isa man, di ko kayang bayaran kahit ibenta ka pa. Alam ko, para siguradong walang mali. Bawat item ay may nakadikit na pangalan. Sabi nga, may isang tinatawag na Liu Zhangyue. Hindi ko alam kung sino siya.
Pero, nag-donate siya ng isang puting jade wine vessel mula sa Western Zoo. Sinasabing ito ang maaring makuha ang pinakamataas na presyo ngayong gabi. Sobrang yaman nilang lahat. Nahanap ko na. Kinuha at ginang, mga kagalang-galang na bisita. Salamat sa inyong paglaan ng oras upang dumalo sa ating auction ngayong gabi. Ang lahat ng makokolektang pondo ay ilalaan sa kawang gawa. Pasensya na, Ate Zhangyue. Ikaw kasi ang laging nakaharang sa akin. Opisyal kong ipinapahayag na magsisimula ng auction. Ngayon, ay ipapakilala natin ang unang item sa auction mula kay Mr. Hu ng Tianhu Group. Isang golden jade Guanyin statue. Ang panimulang bid, 200,000. 250,000. 300,000. 400,000. Ang kasalukuyang pinakamataas na bid ay 400,000. May magpapataas pa ba? 400,000 isa. 400,000 dalawa. 400,000 tatlo. Congratulations sa ginang na ito. Ipapakilala natin ang susunod na item. Mula sa third-time Best Actress Superstar, Miss Lea Rucci, na nagbigay ng Eternal Love na kwintas. Malapit ng karaw ni Shishi. Tagahanga siya ni Lea Rucci. Bibilhin ko ang kwintas bilang regalo ko sa kanyang kaarawan. Tama naman ang regalo. 350,000. Wanzong, pwede ba akong mag-bid? Gusto mo rin ba ang kwintas na ito? Una, gusto ko talaga. Pangalawa, mas mababa ang presyo ng item. Kahit alam kong mayaman ka, ayokong sayangin ang pera mo. Hindi mo kailangan magtipid para sa akin. 1,000,000. Walang duda, si Mr. Wan, diretso nagbid ng 1,000,000. 1,000,000, isang beses. 1,000,000, dalawang beses. 1.1 million. 2,000,000. Ngayon, si Mr. Wen, umabot na sa 2,000,000 ang bid. Gusto pa ba ng babae na ito? Bumalik sa countdown. 3. 2. 1. Tapos na ang oras. Congrats, Mr. Wen! Nakuha mo ng Eternal Love na kwintas. Sa'yo na! Mr. Wen, sobrang bait mo sa akin. Tama, nag-aalala ako kay Zhangyue. Baka hindi siya maging masaya. Huwag mo na siyang pakialaman. Sa panahong ito, pinipilit kong sarili sa trabaho para makalimot sa problema. Akala ko ang ilang sakit ay mawawala na sa pagdaan ng panahon. Pero bakit parang may karot pa rin sa puso ko? Ngayon, ipapakilala na namin sa lahat ang susunod na item. Ito ay talagang kahanga-hanga. Ipinagkaloob ni Miss Lu Zhangyue ang puting jade na wine vessel na nahukay mula sa Western Zoo. Wine vessel mula sa Western Zoo at gawa pa sa jade. Ang halaga sa koleksyon ay tiyak na napakataas. Magkano kaya ito mabibili? Simulan niyo na. Ito ay isang napakalagang koleksyon. Sino nga ba ito si Miss Lu? Si Shang-Chi lang nagsabi na may inihanda siyang item para sa akin. Hindi niya sinabi na ganito kamahal. Ngayon, hihilingin ko sa aking katrabaho na ipakita sa lahat ang tunay na anyo ng puting jade ng wine vessel. Lu Zhangyue, magyabang ka lang. Ngunit sa sandaling ito, hindi ka na mag-e-enjoy. Ito, hindi ba yun ang isang ordinaryong maglang? Yan na ba yun ang Western Zoo? Parang noong nakarang linggo lang ito ginawa. Sino ang naglakas ng loob na gawin ito sa auction na ginoong na lukuhin ng lahat? Ano ba talagang nangyari? Miss Lu, bigyan mo ang lahat ng pakitwirang paliwanag. Zhangyue, alam kong pagkatapos nang umalis ka sa trabaho, ay may sama ka pa ng loob. Palagi mong gustong ipakita kay Mr. Wen na kaya mo rin. At magandang kalagayan mo. Ngunit hindi mo pwedeng magpakabasta sa ganitong okasyon. Humingi ka ng paumanhin sa lahat. Aminin mo na ang pagkakamali mo. Miss, kilala mo ba si Lu Zhangyue? Ano ba talagang trabaho niya? Dati siya ay isang sekretarya ng aming kumpanya at kamakailan lang ay nag-resign siya. Kaya pala. Isang maliit na sekretarya lang pala. Paano siya nakakuha ng ganitong mamahaling antigong bagay? Naglakas loob siya, lukuhin tayo. Kailangan niyang managot. Security, palabasin siya. Lu Zhangyue, tingnan natin kung paano ka makaka-recover ngayon. Saglit
ganitong mahalagang okasyon, hindi pwede si Shang Shizu na gawing biro ang charitable items. Ang tunay na item ay totoong lehitimo. Ang puting jade na wine vessel ay nangyari lang, pinalitan ng iba. Siya ang gumawa. Mga kaibigan, ang item na hinihanda ko ay tunay na puting jade na wine vessel. Hindi ko lang alam kung sino nagpalit. Kahit nahuli na matigas pa rin ang ulo mo. Hindi ka namin kilala. Wala kaming personal na galit sa'yo. Bakit ba namin papalitan ng item mo? Iyon lang, sabi mo nga may isang tao na pinalitan ng item mo. Sino ba talagang nagpalit? Basta natuklasan lang, kumuha lang ng dahilan, mahirapan siyang sabihin. Kung hindi ako nagkakamali, ang invitation sa action na ito ay isang invitation lang per head. Hindi pwedeng lumabas sa venue. Kung aalis, ay mawawala ang visa ng invitation. Kung ganun, ang tunay na puting jade na wine vessel, sigurado na nasa loob pa rin ng venue. Kailangan lang i-lockdown ang lugar, tingnan ng CCTV, malalaman natin kung sinong may gawa. Tama, may punto rin siya. Tama, tingnan nga natin. Kung sakaling may tunay na white jade wine vessel, sana nga. Pasensya na, kaka-receive lang ng balita. Sabi, ang silid kung saan nagkaimbak ang item na may CCTV sa loob at labas. Hindi alam kung kailan naglagay ng chewing gum at may nawawalang recording. Ay swerte naman. Nalagyan pa ng chewing gum ang CCTV. Sangyue, huwag ka na matigas ang ulo. Walang ganong bagay na white jade wine vessel. Huwag mo nalukuhin ang lahat. Paano mo nalaman na wala ako? Hindi ko rin sanang gustong ibunyag sa'yo para hindi ka mapahiya. Pero sa sitwasyong ito, kailangan ko rin sabihin. Sangyue, dati ka lang sekretarya. Kahit medyo mataas ang sweldo mo, hindi naman sapat para basta-basta mag-donate ng napakamahal na antigong bagay. Di ba? Hindi pwede. Wenzong, sumasang-ayon ka rin ba? Lu Zhangyue. Laging may hangganan. Bakit tuwing yung nag-uumpis ng gulo ay hindi ako? Pero ako ang sinasabing huminto. Hindi ako susunod. Alam ko kung saan ang white jade wine vessel. Alam ko kung saan ang white jade wine vessel. Sino may hawak nito? Sabihin mo na! Pwede ko siyang bigyan ng isang pagkakataong magbago. Basta't handa siyang aminin ng mali, hindi ko na iuulat sa pulis. Sangyue, tigilan mo na ito! Kung lumala ito, talagang hindi na maaayos! Ang sabi kong ito, para rin sa magnanakaw. Kapag lumala talaga, hindi na maaayos. Ngayon, ang pag-amin ng mali ay tamang desisyon. Tsak na niloloko niya lang ako. Kahit isipin niya kung may gawa, wala siyang ebidensya. Sa tingin ko, walang magnanakaw. Ikaw lang Sangyue ay nag-iimbento ng kasinungalingan. Kung walang aamin, huwag mo kong sisihin. Hayaan natin ang magnanakaw magkasala sa kanyang ginawa. Pwede ko bang makita ang cup na yun? Anong makukuha mo sa pagtingin ng cup? Ngayon, matalino na ako. Nang pinalitan nila, hindi lang nila tinakpan ng CCTV. Gumamit rin sila ng gloves. Kaya walang fingerprints, wala kang maiahin na ebidensya. Ang cup na ito, parang hindi katulad ng mga cup sa common tea area. Ito ay special para sa VIP room. May logo pa sa ilalim para sa event na ito. Ah, VIP room pala ang cup. Ang VIP lounge niyo, pwede bang pumasok lahat? Hindi po, VIP lounge lang talaga. Espesyal itong hinihanda ni Master Wang para sa mga importanteng bisita. Tanging mga bisitang may gintong imbitasyon ang makakapasok at makakagamit ito. Sa aksyon na ito, may 5 gintong imbitasyon lang. 5 lang. 5 lang? Dahil dito, lumiit ng malaking saklaw. Nako, napasobra ako. Hindi ko napansin na ang cup na hawak ko ay sa VIP lunch pala. Magnanakaw, hindi ka pa aamin? Ninakaw ang antigong bagay, malaki ang halaga at matagal ang kulong na kakainin mo. Ngayong gabi, ang hawak ko ay gintong imbitasyon. Pero ako ay nasa lounge lang. Hindi ko ginalaw ang mga cups sa lounge. Kung di kayo naniniwala, pumunta kayo at tingnan. Ako ay nasa lunch number 3, hindi ko rin ginalaw. Ako ay sa number 4. Hindi ko napansin ang maliit na cup na ito. Hindi pa natin alam kung nandoon pa. Hindi ko kilala si Miss Lu dati. Bilang isang malaking boss, hindi ko kailangan ng antigong ito. Wala akong motibong para magnakaw. Lumiit na ang saklaw ng posibleng salarin. Kahit VIP lunch cup pa, hindi ibig sabihin na VIP lunch ang gumawa nito. Tama ba, Ms. Zhangyue? Nalala ko na nang pumasok ka kanina sa event room. Ipinakita mo rin ang gintong imbitasyon. Kaya, maaari ka rin pumasok sa VIP lunch. Baka nga, lahat ng ito ay ikaw lang nagpaplano at nagpatakbo. Tama, naaalala ko na. Ang hawak niya kanina ay totoong gintong Sa imbitasyon. tingin ko, malaki ang posibilidad na ikaw mismo nagpatakbo nito. Pag-isipan natin, lahat ng narito ay nakakakuha ng gintong imbitasyon ay may matataas na katayuan. Samantalang ikaw, Lu Zhangyue,
Mas pinipili kong paniwalaan ng mga dakilang tao na ito ay hindi magpapakahirap para pagdakaw ng isang tasa. Mas pinipili kong paniwalaan na hindi mo alam kung saan mo nakuha ang imbitasyon at nang mabuking ka at nagkukunwari ka pa at sinisisi ang iba. Ang tusong babae, halos napahulog kami sa patibong niya. At sinong nagsabi si Weiwei namin ay walang pangalan? Siya ay pinili mismo ni Gucci Group na CEO at chairman bilang susunod na tagapagmana. Si Mr. Wen ay narito rin. Ito'y nakakagulat. Di ko akalain na darating din si Mr. Xiang. Ang auction na ito ay punong-puno ng mga kilalang tao. Narito ka na, Mr. Xiang. Akala ko hindi ka darating. Kaya akala ko ayaw mong pumunta. Kung hindi ako darating, hindi ko alam kung paano papatalsikin ng mga ito si Weiwei namin. Ito, Ang koleksyon ni Weiwei ay pinili ko mismo para sa kanya. Hindi lang na ipagpalit sa gitna ng proseso, kundi pati na rin na pagdusa siya ng labis dahil dito. Nais ko ang organizer ay magbigay ng isang makatarungang paliwanag. masusunod po. Weiwei, ayos ka lang ba? Sinabi ko na nga ba, bakit si Zhang Yuwei sobrang determinado na umalis noon? Kaya pala dahil kay Mr. Xiang ng Gucci Group. Noon, nag-aalala pa ako na baka hindi maghahanap siya ng trabaho kapag umalis. Ngayon, mukhang wala namang dapat ikabahala. Ngunit, dahil pinoprotektahan siya ni Mr. Xiang, tila ang relasyon nila ay hindi lang simpleng professional na relasyon. Mukhang lalong kukomplikadong sitwasyon. Tawagin mo si Mr. Wang. Mr. Xiang, huwag kayong mag-alala. Isang maliit na berya lang ito. Maliit na aberya? Ang pamilya ko, minaliit ganun dahil sa'yo. Sinasabi mo sa akin na maliliit lang ito? Mr. Xiang, anong dapat natin gawin para ayusin ito? Siyasatin ng lahat. Hanggang hindi nalalaman ng katotohanan, walang aalis. Ano ngayon? Ang babae nito na si Lu Zhangyue, tila may espesyal na relasyon kay Mr. Xiang. Ano namang gagawa natin? Gusto mo ba talagang galitin ng pamilya Gucci? Sino nga bang nagnakaw ng gamit ni Miss Lu? Lumabas ka at aminin mo. Huwag mo kami ipahamak lahat. Hindi ako kasali. Hindi ako natatakot sa investigasyon. Sa lugar na ito, ang tanging makakalaban si pamilya Gucci ay tiyak si Mr. Wen. Ano ang gagawin ko? Mabilis nila matutukasan ito. Hindi ko pwedeng hayaang malaman nila. Anong nangyayari sa'yo? Wala naman, Mr. Wen. Naramdaman ko hindi komportable ang dibdib ko. Marahil dahil masikip sa loob. Gusto kong lumabas at huminga ng sariwa. Sigurado ka bang dahil lang sa masikip na loob? Oo naman, Mr. Wen. Alam mo namang hindi magandang kalusugan ko. Bayu, ang bote ng alak ni Lu Zhangyue ay nasa iyong bag, di ba? Mr. Wen? Nakikita ko lahat ng maliliit mong panglilinlang. Kaya kitang nahuli. Pasensya na. Ako, Bakit ka nang mamadali? Kanin-kanina ay mukhang maayos ka naman sa pagkukunwaring yon. Ngayon na nahuli ka na. Ipagpatuloy mo na lang ng maayos ang pagkukunwari. handa ka bang tulungan ako? Bakit? Ayoko ng lahat ng kaugnay sa pamilya Gucci. Miss, pagkasama sa aming investigasyon. Ang tao ko, huwag kayong manghas galawin. President Wen, nagsunod lang kami sa utos. Huwag niyo na po akong gawing mahirap ang kalagayan. Ang pamilya Gucci ay manghas ba naman lupig sa harap ko? Tayo na. Wenzong, saan ka pupunta? Ang schedule ko ay hindi mo kailangang malaman. Iniisip mo ng sobra, hindi ko iniintindi ang schedule mo. Ngayong araw, may isang tao na nag-utos na tulungan ang ating Weiwei. Naapi siya ng sobra. Bago malugtas ang issue na to, walang dapat umalis. Paano kung pilitin ko umalis? Subukan mo. Zhang Yue, paano mo nagagawa yun? 3 taon ko nagtatrabaho sa Bion. Si Mr. Ren ang tumulong sa'yo noon. Hindi mo pwedeng ngayon lang nakilala si Mr. Xiang. Ay kalimutan mo na ang dating mong amo. Bayo, ang pagtatapon ng sisi at paglilihis ng atensyon ay nakakapanghi at parang bata pa rin. Zhang Yue, sumusobra ka na. Sumusobra ako? Walang dahilan na ako'y bastos ng pinagbintangan. Hindi ko pa man mapatunayang inosente at gusto mo pang linawin ang katotohanan. Ang bote ng alak mo ay pinalitan ng iba.
Wala kaming ginalaman dyan. Alam kong iniisip mo na pinalitan kong posisyon mo at laging galit ka sa akin. Kung may galit ka, ipunin mo sa akin. Huwag mong gawing mahirap kay Mr. Wen. Magaling ka sa pag-arte. Ngunit ako, hindi ako si Wen Tengzu. Hindi ako mabibiktima sa plano mo. Ikaw? Zhang Yue, matagal kitang hinahangaan. Naiingit pa nga ako sa'yo. Akala ko ikaw'y matalino, malaya at malakas na babae. Ngayon, nakikita ko na hindi rin pala. Ang kilos mo ngayon ay dahilan sa impluwensya ni Mr. Xiang. Mr. Xiang, marahil hindi mo pa alam. Nung nasa Beyond si Zhang Yue, lagi niyang ginagamit ang... Paano ako dapat gawin ng tama sa buhay at trabaho ay hindi mo dapat husgahan. Paano ako dapat gawin ng tama sa buhay at trabaho ay hindi mo dapat husgahan. Sa halip, lahat ay alam na ikaw ay hangal. Ito ay maliwanag sa lahat. Mr. Wen, si Zhang Yue ay muli nanakit sa akin. Liu Zhang Yue, huwag mo sinasaktan ang kung sino man. Mag-sorry ka. Mr. Wen, maging magalang ka kay Miss Zhang Yue. Sinasaktan lang niya ang isang langaw. Hindi niya ito naramdaman na marumi. Bakit siya magsisisi? Okay ka lang ba, Zhang Yue? Masakit bang kamay mo? Okay lang yan. Pinayagan mo siyang hawakan ka? Wen Tengzu, napakabait mo naman. Pakawalan mo! Sabi mo pakawalan ko para hawakan ka niya? Ganito ka pa kadali? Wala tayong anumang relasyon. Pakawalan mo ako. Liu Zhang Yue, pakawalan mo si Zhang Yue. Hindi mo ba siya narinig? Ang sakit! Wen Tengzu, hindi mo na sekretarya si Zhang Yue. Lumiyaw ka na sa kanya mula ngayon. Wen Tengzu, hindi mo na siya sekretarya ngayon. Lumiyaw ka na sa kanya mula ngayon. Mr. Wen, kalimutan mo na. Si Zhang Yue ay nagkakakilala ni Mr. Xiang. Hindi na niya aalahanin ang nakaraan nating samahan. Ang dating pagkakaibigan sa trabaho, kalimutan na natin. Umalis na tayo. Magiging sagaba lang tayo. Miss Bai, hindi ka pa dumaan sa pagsusuri. Sinabi ko na, bago malutas ang problema, walang sino man ang dapat umalis. Mr. Wen, Mr. Xiang, pasensya na. Naipagwalang bahala ko ang dalawang mahalik na bisita. Sa iyong auction, may nangyayaring pagnanakaw. Ang aking napakahalagang antigong kagamitan ay napalitan. Ito ay dapat mong ipaliwanag sa akin. Sige, sige. Ako ay inimbitahan sa iyong auction. Ngunit ako ay hinanap at pinagbintangan ng walang basihan. Ito rin ay dapat mong ipaliwanag. Ito, Mr. Wen, Mr. Xiang, ito ay sisiyasatin ko ng mabuti. Pinapangako ko sa inyo, magbibigay ako sa inyo ng naturang paliwanag. Mga Ginoo, maaari ba ninyong igalang ang katandaan ko? Pagkatapos ng lahat, napakaraming mata ang nakamasid. Kung kumalat ito, Master Wang, ang aming Zhang Yue ay nakaranas ng walang katarungan. At sinabi mo pa, Kalimutan mo na. Zhang Yue, Dapat pa rin igalang ang auction ni Master Wang. salamat Miss Lu. Tayo na't mag-usap sa lounge. Halika rito, pag-iusap. Nakakainis. Ang napakagandang plano ko ay nakaligtas kay Liu Zhang Yue at muntik pa akong napahamak ng todo. Napakabastos ng kapalaran. Mr. Wen, hintayin mo ako! Mr. Wen, pasensya na. Ngayon ay nagkamali ako. Bayo, alam mo kung bakit hindi pa rin kita pinapalayo sa tabi ko? Dahil, Iniisip ko na ikaw ay sapat na talino. Akala mo ba ang mga maliliit mong pakana ay nakatakas sa aking mga mata? Hindi ko pinansin noon dahil ito ay ayon sa aking sariling interes. Ngunit ngayon, nilabag mo ang aking hangganan. pasensya na. Ako'y kulang lang ako sa seguridad sa sarili. Si Zhang Yue ay mas mahusay sa lahat ng bagay kaysa sa akin. Natatakot ako. Mr. Wen, pasensya na. Sa pagkakataong ito, akong nagkamali. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Ibalik mo ang alak sa sarili mong gamit. Kung madiskubre, hindi na kita matutulungan sa anumang paraan. At sa lahat ng bagay, hindi ka kasing galing niya. Liu Zhang Yue, lahat ay kasalanan mo. Wei, bakit ka biglang umatras kanina? Ang ekspresyon ni Bayo ay nag-aalala. Kakaibang kilos niya. Ang nangyari ngayong gabi, tiyak na may kinalaman sa kanya. Alam ko na. Ang alak na puti ay nasa bag ni Bayo. Ano ka ba naman? Wei,
Ikaw ba ay hindi pa nakakalimot kay Wen Tingsu sa puso mo at ayaw mo siyang ipahiya sa publiko? Iniisip ko lang, hindi naman kailangan para sa isang bayo na sirain ang auction ni Master Wang. Si Gu at si Master Wang ay may mga importanteng proyekto para sa isang bayo, hindi sulit. Talaga bang ganyan ang iniisip mo? Siyempre, ano pang dahilan? Mabuti na lang at malinaw sa'yo. Tama. Sa susunod na linggo ay kaarawan ng Papa. Gusto kitang tawagin pa uwi para kumain. Ano sa tingin mo? Nasabi ko na dati, nagtatrabaho lang ako sa Gu Corporation. Hindi ko sinabing babalik ako sa pamilya Gu. Ako pa rin. Wait. Ang pagiging anak na babae ng pamilya ko ay hindi pabigat sa'yo. Sa halip, maaari itong maging tulong mo. Sa tingin ko, sa nangyari ngayon, malalaman mo na rin sa puso mo. Ikaw ay naiinis pa rin sa nanay mo dahil sa nangyari sa high school. Hindi ba dapat ako magalit? Ikaw ay isang adulto na. Ang pinakamahalaga sa isang adulto ay matutong timbangin ang tama at mali. Marahil tama ka. Iisipin ko ito. Sige. Simula na hindi pumunta si Zhang Yue sa ating bahay. Ang pagtitipon ng pamilya ay mas tahimik. Kayo ng ama mo ay parehong tahimik. Wala rin may kumausap sa akin. Dahil ang dalawang bata ay nagkahiwalay na, bakit pa bang pag-usapan siya? Hindi ba dahil sa batang yan? Ang maganda dalaga ni si Zhang Yue nasa puso ko. Matagal ko nang itinuturing siya bilang aking manugang. Kaya, bakit kayo biglang naghiwalay? Narinig ko na may bago kang babae sa tabi mo. Hindi mo na siya pinapahalagahan. Kaya iniwan ka ni Zhang Yue, di ba? Oo. Talaga bang niloko mo siya? Mula pagkabata, nito bang itinuturo ko sa'yo kung paano tatuhin ng babae? Eh anong magagawa ko? Kung siya lang si Liu Zhang Yue, ayos lang sana. Pero siya ay anak ng pamilya ko. Ano? Nakalimutan niyo na ba? Kung paano namatay ang lolo ko? Ngayon ay kaarawan ng ating maliit na Zo. Tengzo, sabihin mo sa lolo mo kung ano ang gusto mong regalo sa kaarawan, ha? Gusto ko ng malaking cake at isang Ultraman. Shoo! Lumalaban siya Ultraman sa malaking halimaw. Oh, sige. Bibilhin ka ng lolo mo. Anong nangyari? Mr. Ren, ito ang convoy ng pamilya ko. Kakaagaw lang natin ng isa sa kanilang bid. Baka nagalit sila ng todo. Lolo! Tengzo, sa pag-uwi niyo kasama ang lolo mo, nangyari ang aksidente sa kotse. Ang lolo mo, na kritikal na oras, mahigpit kanyang niyakap sa kanyang bisig. Dahil dito, nailigtas na inyong buhay. Mula ngayon, dala mo ang pag-asa ng lolo mo at mabuhay ka ng maayos. Ito ay gawa ng masamang paghihiganti ng pamilya ko. Kaya namatay ang lolo ko. Paano kung maaring pakasalan ang anak ng pamilya ko? Ma. Pa. May damdamin din ako. At nakakaramdam din ako ng sakit. Namamatay ang lolo ko habang pinoprotektahan ako. Sa mundong ito, lahat ay maaring traidorin ang lolo ko. Maliban sa akin. Sa totoo lang, ang pagkamatay ng lolo mo noon, hindi gawa ng tao. Ito ay aksidente. Ako at ang tatay mo ay nagsiyasat na rin. Noon bata ka pa, kaya hindi namin sinabi sa'yo na nangyari. Hindi namin inakala na itatago mo sa puso mo sa loob ng maraming taon. Oo, anak ko. Dahil dinukot ng mga trafficker ang anak ng pamilya ko, nagmadali silang habulin ang trafficker. Hindi nila napansin ang kotse ng lolo mo, kaya nangyari ang aksidente. Bagaman ang pagkamatay ng lolo mo ay may kinalaman sa pamilya ko, wala silang sadya o malisyosong plano. Noon, nagawa na naming magkasundo sa labas ng hukuman. Lumipas na ang maraming taon. Dapat mo na ring bitawan ang galit. Hindi ako naniniwala. Sinabi mismo ng assistant ni Lolo na dahil nanalo si Lolo sa bid laban sa pamilya ko at dahilan kaya namatay ang lolo ko. Noong oras na yun, ang assistant ay basta lang haka-haka. Kung talagang may masamang intensyon ng pamilya ko, bakit hindi sila inusig ng pulis? Kung may masamang balak, bakit walang Lamang aksyon? ng pera ang gumagalaw ng sistema. Siguro nakipag-ugnayan ng pamilya ko sa mas nakakataas na otoridad. Siguro ganun ang nangyari. Anak ko, masyado kang natatali sa sarili mong takot. Namatay ang lolo mo, masakit din sa akin at sa nanay mo. Kaya nga, sa mga nakaraang taon, sa mga negosyo ng pamilya, malinaw man o palihim, laban sa pamilya ko, pinapahayag namin. Ngunit, may hangganan ang lahat ng bagay.
Ngayon, ako at ang nanay mo ay sinabi namin sa iyo ang lahat ng ito. Umaasa kaming pag-iisipan mo ito ng mabuti at huwag gumawa ng padalos-dalos na desisyon. Mula pagkabata, mahusay ka na. Hindi mo na kailangan kami ng tatay mo masyadong mag-alala. Ngunit higit sa pagiging mahusay, ninanais namin na magiging masaya ka at kontento. Noong panahon na ang anak ng pamilya Go ay dinukot ng mga trafficker, nagmadali silang habulin ang trafficker. Kaya hindi napansin ang kotse ng lolo mo at nagkaroon ng aksidente. Ang team ng kotse na iyon ay sa pamilya Go at kakakuha lang natin ng isang bid mula sa kanila. Lolo, ano nga ba ang tunay ng nangyayari? Michelle! Michelle! Tengsu! Pakawalan mo ako! Anong ginagawa mo? Kumusta si Lu Sang Yue nitong mga nakarang araw? Walang niya ka! May mukha ka pang tanungin si Sang Yue! Namatay ang kanyang sanggol dahil sa'yo! At iniwan mo pa siya! At may bagong babae ka pa para saktan siya! Bakit hindi ka na lang Anong namatay? sabi mo? Pakawalan mo ako! Anong sabi mo? Si Lu Sang Yue? Nangyari ang nakunan siya? Hindi mo alam? Nagbibiro lang ako. Mali yung narinig mo. Mr. Wen, natunto namin noong 2 buwan ang nakalipas, si Miss Lu Zhang Yue ay talaga namang dumaan sa aming ospital para sa isang abortion procedure. Noong panahong iyon, sobrang pagod ang kanyang katawan na nagdulot ng aksidenteng pagpapalaglag. Nang dinala siya sa ospital, wala na ang bata. Ika-13 ng Enero. Secretary Bai, halika rin natin uminom ng isang baso. Ano ba kayo? Bago pa lang sa trabaho si Miss Bai, hindi pa siya marunong uminom. Huwag niyo siyang turuan ng masama. Maghahanap na lang ako na makakainom. Hello, Miss Lu. Sa loob ng kalahating oras, dapat makarating ka na sa West Palace. Wenzong, nasa ospital ako. Huwag kayong mag-alala. Sa loob ng kalahating oras, andito na siya. Kaya nung araw na yun, kakawala lang niya ng bata at hinanap ko siya para uminom. Ano ba talagang nagawa ko? Ilagay ang mga bagong damit at bag sa kwarto ni Yowie at ayusin niyo ha. Opo, Ginang. Sandali lang. Malamig ngayon. Magdagdag ng kumot sa kwarto ni Yowie. Opo. Oo nga. Kumusta namang paghahanda ng pagkain? Sinabi ni Asu na mahilig sa maanghang si Yowie. Maganda ng ilang Sichuan dishes pa. Magpahinga ka muna. Hindi mo na kailangan sabihin yon. Ang mga tagapaglingkod ay alam na nilang ayusin yon. Ano ka ba? Mahirap ikayatin na pumayag na bumalik si Yowie sa bahay. Kailangan ko ayusin ng maayos at iwanan ang pinakamahusay para sa kanya. Nagkabalik na siya! Huwag kang kabahan. Kung hindi ka komportable sa Gu family, maaari kang umalis anumang oras. Yowie, sa wakas nakabalik ka na sa bahay. Mr. Gu, Mrs. Gu. Malakas ang hangin dito sa labas. Mas mabuti siguro kung doon na lang tayo sa Oo loob. nga. Halika, maupo tayo doon. Tara sa loob. Asu, samahan mo si Yue at pakita ang bahay. Pupunta kami tingnan ng pagkain malapit na itong ihain. Sige po. Ako'y tutulog na rin doon, ha? Tara, ipapakita ko sa'yo. Ito ang kwarto mo. Nang malaman nilang babalik ka, nagmadali si Mama bumili ng mga gamit. Halos maubos ang mall. Ito ang mga pinaste mo nung bata ka pa. Mula nang mawala ka, hindi sinira ng mga magulang mo. Hanggang ngayon, nandyan pa rin. At ang kwarto na ito, hindi rin nila nais ilipat. Baka balang araw, gusto mong bumalik at hindi mo makita ang bahay mo. Sila?
Ikaw ang kanilang tunay na anak na babae. Mahal ka nila ng sobra. Tara na, ipapakita ko sa iyo ang ibang bahagi ng bahay. Yue, kumain ka pa ng marami. Napakapayat mo. Busog na po ako. Hindi ba masarap ang pagkain? Masarap naman po ang pagkain, pero talagang hindi ko na kayang kumain kasi busog na po ako. Okay lang. Kung hindi mo na talaga kaya, tigilan mo na lang. Hayaan mo ang mga tagapaglingkod ang mag-ayos. Mr. Gu, Mrs. Gu, kailangan ko nang umalis. Aalis ka agad? Hindi ka ba pwedeng manatili pa sandali? Sa susunod na lang, may ilang gawain pa sa trabaho na kailangan kong ayusin. Bukas, kaarawan ng papa mo, sa Shiho Hotel. May handa para sa mga bisita. Pwede ka ba pumunta? Anak, ngayon ay kaarawan ni Mr. Gu. Kung inimbitahan tayo, dapat tayong pumunta bilang bisita. Alam kong hindi mo malimot ang nangyari sa lolo mo. Pero ngayon, bigyan natin siya ng respeto kahit papano. Anak? Anak! Ano pinagmumuni-muni mo? Nadinig mo bang sinabi ko? Naiintindihan mo ba? Opo. Hindi ko alam kung darating pa siya ngayon. Zhang Yue, ayos na bang relasyon mo sa Gu family? Hindi ba ayaw mong bumalik? Di rin naman may tuturing na ayos na. Maraming bagay ang naisip ko. Iniisip kong subukan kong makipag-ugnayan. Marahil hindi lahat ng tao ay katulad ng mga magulang na nag-alaga sa akin. Dapat bigyan ko ang sarili ko ng pagkakataon at bigyan din sila ng pagkakataon. Tama rin. Sa isang buhay ng tao, ilang dekada lang yan. Walang dahilan para labanan ka. Ikaw na magiging panganin na dalaga ng Gu family. Ate, kung mayaman man, mangalma lang tayo sa isa't isa. Paano kita makakalimutan? May isang bagay na kailangang humingi ako ng pauminhin sa'yo. Marahil nakapagbigay ako ng abala sa'yo. Anong abala? Nung dumating ka sa bahay dati, hindi sinadyang naiwan mong reseta ng pagpapalaglag mo. Gusto ko sanang sabihin sa'yo pagkatapos noon. Pero may ibang bagay na nangyari. Alam mo na pala na nakunan ako. Alam ko at hindi na yun mahalaga. Ang mahalaga ay nung nakaraang gabi sa bar, nakasalubong ko si Wentingzu. Galit na galit ako. Hindi ko sinasadya na pagsalitan ko ito. Ano? Zhang Yue, talagang patawad. Sampalin mo na lang ako. O kaya, pwede mo rin akong hampasin. Hindi na ako muli iinom ng laseng. Sige na. Talagang ayos lang. Wala na. Tapos na kami ni Wentingzu. Alam niya na. Pero ayos lang. Wala nang problema. Zhang Yue. Sige na. Pumasok na tayo. Andito ka na. Zhang Yue, May gusto ka bang sabihin? pwede ba nating pag-usapan? Hindi ba't hindi na kailangan? Hindi ko sasayangin ang oras mo. 2 minuto lang. 2 minuto. Pwede ba? 2 minuto lang. Anong gusto mong sabihin? Kumusta ka nito ng mga nakaraang araw? Wenzong, kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Hindi na tayo dapat magkamustahan. Narinig ko mula sa kaibigan mo tungkol sa pagpapalaglag mo. Kaya ano, Zhang Yue, talagang hindi ko alam. ngayon na nalaman mo na. Ano pa bang kaibahan? Hindi mo na kailangan magpanggap na parang may kasalanan ka. Hindi ko kailangan ng iyong pag-aalala. At hindi ko rin ito pinagsisihan at sa halip, nagpapasalamat ako. Buti na lang at nawala siya. Hindi na siya sinilang na may nakakaya na estado. Talaga bang ganito ang iniisip mo? Talaga bang ganito ka mag-isip? Ano pa ba? 2 Sa totoo minuto lang, nang lumipas. Ako, Pakiusap. Zhang Yue! Ngayon na nalaman mo, nagsisisi ka na. Bakit hindi mo ginawa noon? Pero talagang kailangan kitang pasalamatan. Kung hindi dahil sa'yo, hindi na bumalik si Zhang Yue sa tabi ko. Siya ay akin na. Una kong nakuha siya. Mali talagang sinabi mo kanina. Nakilala ko si Zhang Yue nung high school pa lang kami. Kung pagbabasehan talaga, kami ang mas nauna. Ano ang kinalaman mo? At ano naman kung ganun? Kahit na bumalik siya sa pamilya Gu, kayo ay pinakamataas, mga foster siblings lang. Para sa kanya, wala siyang ibang nararamdaman na lampas sa isang foster sibling. Sigurado ka ba dyan? Ako ang nagturo sa kanya. Alam ko siya. Tignan natin. Oo nga. Ang saya naman. Dumating si Zhang Yue. Maligayang karawan. Salamat Zhang Yue. Mr. Gu, Mrs. Gu. Sino po siya? Siya ay... Ako ang kanilang anak na babae. Ako ang kanilang anak na babae. Ito ang batang babae na dinala ng yaya noong bata pa at hindi natagpuan hanggang ngayon. Bumalik na siya. Oo nga. Tama. Sa wakas, natagpuan na siya. Ang pamilya Gu ay may doble ng kasiyahan. Binabati ko po kayo.
Unti-unti, subukan kong tanggapin ang aking bagong katauhan. Parang hindi naman ganun kahirap. Sa inyong lahat, salamat sa inyo sa kabila ng inyong kabisihan na dumalo sa aking birthday party. Bukod sa aking kaarawan, gusto ko ring ibahagi sa inyo ang isang magandang balita. Ito ay ang nag-iisang anak na babae ng Go Group ay bumalik na! Binabati ko po kayo! Pinabati ko po kayo! Si Zhang Yue, siya lamang ang tanging tunay naming anak na babae. Bilang mag-asawa, salamat sa Diyos na kami ay muli nagsama-sama. Pagkalipas ng 20 taon. Paumahin, hindi ka pwedeng pumasok. Ako ay empleyado ng Beyond Group. Bakit hindi ako makapasok? Huwag kang magsinungaling. Naipalam na sa HR department na ikaw ay natanggal na sa trabaho. Hindi ka na empleyado ng Beyond Group. Mangyaring umalis ka agad. Kung hindi, tatawag kami ng pulis. Ikaw? Ang numerong tinatawagan mo ay pansamantalang hindi mabot. Ang numerong tinatawagan mo... Paano nangyari ito? Sila Zhang Yue ng Go Group ay ang nawawalang anak ng babae ng pamilya? Ang Diyos na napakadi makatarungan. Kaya pala, ilang araw lang nakalipas, tinanggal at knock-out nila ako. Hindi ko kayo palalagpasin. Zhang Yue, hindi mo na kailangan pang umuwi ngayong gabi. Sumama ka nilang sa amin sa bahay ng Gu. Kailangan kong ng konting panahon para masanay. Ayos lang. Naiintindihan namin. Masaya kami na kinilala mo na ikaw ay aming anak. Ako at ang asawa ko ay lubos na masaya na. Oo. Dahan-dahan lang. Kami naman hindi nagmamadali. Ipapahatid kita sa sasakyan ng driver mo. Huwag mo sanang tanggihan ang alok ko ha. Gabi na kasi. Hindi kami kampante. Sige. Miss, tila may sasakyan na sumusunod sa atin. Nako, hindi ito maganda. Mababangga tayo. Bigla na lang itong sumulpot. Ang puting kotse ang sumigip sa atin. Bumaba tayo, tingnan. Wentengza. Bilis. Doktor, kumusta si Wentengzo? Nabali ang kaliwang braso niya. Sa kabutihang palad, ang sasakyan niya ay may mataas na safety rating. Walang panganib sa buhay. Ayos lang. Mabuti't hindi malala. Liu Zhangyue. Nasaan ako? Nasaan si Liu Zhangyue? Nasaan siya? Si Miss Lu ay ayos lang siya. Kagabi, dinala ka niya sa ospital upang matiyak na wala kang panganib sa buhay. Umulis si Liu Zhangyue. Huwag kang mag-alala. Bago umalis si Miss Lu, inireserba na niya para sa'yo ang sapat na pondo. Naiintindihan ko. Anak, ayos ka lang ba? Tumawag si Yue sa amin. Sinabi niya na nasangkot ka sa aksidente sa kotse. Paano ka pa nasangkot sa aksidente? Si Bayu, gusto niya mabangga si Zhangyue habang nagmamaneho. Kaya ako na humarang sa kanya gamit ang kotse ko. Anak naman, hindi ka rin dapat maging padalos-dalos. Kahit na nagliligtas ka, hindi mo pwedeng ilagay ang sarili mo bilang kalasag. Ma, ngayon ko lang nalaman. Nanakunan pala si Zhangyue na sabay nagbubuntis niya sa akin. Kaya lalo akong hindi pwedeng manood lang ng walang pakialam habang nakikita siyang nanganganib. Ano ang plano mo ngayon? Sobra akong may utang sa kanya. Ngayon, gusto ko lang siyang pagbayaran. Ipakita ang aking paumanhin. Zhangyue, andito ka ba dahil sa akin? Tinanong ko sa ospital. Sabi nila, makakalabas ka na ngayon. Pagkatapos ng lahat, nasugatan ka para iligtas ako. Kaya makatulungan lang na pumunta ako. Naipadala ko ng regalo. Nabayaran na rin ng gastusin sa ospital.
Alis na muna ako. Sandali. Ganun na ba kalayo ang pagitan natin? Hindi mo na ako empleyado. Wala nang relasyon sa pagitan natin. Kahit na nasugatan ka dahil gusto mo kong iligtas, si Bayong nag-udyok nito para sa akin. Ito ay isang sakuna na hindi ko ginusto. Huwag kang mag-expect na magpapasalamat ako sa inyo ng sobra. Ang lahat na nangyari sa nakaraan, hindi ko pwedeng burahin lang. Babae ako. Hindi ako isang bastos na babae. Naiintindihan ko. Ngunit, pwede mo ba akong samahan sa isang lugar? Ito na ang huli. Nangako ako. Hindi na kita iistorbohin pang muli. Ito ang lolo ko. Namatay siya dahil sa isang aksidente sa kotse 2 dekada nang nakalipas. Ang may kasalanan ay ang pamilya ko. Anong sabi mo? Ang araw na yun ay aking karawan para sunduin ako. Kasabay nito, ang anak ng pamilya ko ay dinukot ng mga human trafficker. Nagmadali ang pamilya ko na hanapin siya. Kaya nangyari ang trahedya. Hindi ko alam ang katotohanan noon. Akala ko ay ginawa ng pamilya ko upang gumanti kaya napatay ang lolo ko. Ngunit nang malaman ko ang totoong pagkakakilanlan mo, bilang anak ng pamilya ko, labis akong nagdusa. Hindi ko kayang ipagtaksil ang lolo ko at makipagrelasyon sa anak ng kaaway. Ngunit tayo ay magkasama sa loob ng 3 taon at nagkaroon ng napakalalim na damdamin sa orihinal na plano. Bala kong mag-propose sa iyo ngayong taon. Kaya, ang ginawa mo, pina-approach mo si Bayong sa'yo at sinudyang ipagtanggol siya sa aking harapan. Ay para Maghiganti sa iyo, ngunit hindi ko magawa yun. Gusto kong pakawalan ka, ngunit hindi ko kayang bitawan. Noong panahong yun, ako'y pabago-bago ng damdamin at walang tigil ang pagbabago. Hindi ko rin alam ano ba talagang gusto ko. Ngayon, sasabihin ko sa iyong lahat ng katotohanan. Hindi ito para palusutin ang sarili ko. Nais ko lang sa iyo na malaman ng buong katotohanan. Salamat sa pagsama mo sa akin sa paglalakbay na ito. Tayo na. sige. Iyo napakahirap mo lang nakabalik sa pamilya. Paano mo naisip na magdesisyon ng lumabas ng bansa? Hindi pa matagal na nagkakaisa ang mong pamilya. Hindi pa ako nakapagtapos, ay dinala na ako ni Wentengzu para magtrabaho sa kanyang tabi. Maliit lang nakitang mundo ko noon. Ngayon ay pagkakataon ko na. Gusto kong mag-aral pa na ilang taon sa ibang bansa. Huwag kayong mag-alala, tuwing pista at holidays, babalik ako para makita kayo. Magandang bagay na ang bata ay may pagnanais matuto at umunlad. Kami bilang mga magulang mo ay dapat sumuporta. Salamat. Webe, kung ang pagpunta mo sa ibang bansa ay para kay Wentengzu, sa palagay ko ay hindi na kailangan. Noong high school, Kuya, kahit wala tayong ugnayan sa dugo, legal ka pa rin bilang kuya ko. Habang wala ako, inaabot ko siyang responsibilidad na alagaan ang pamilya. Aalis na ako, Ma. Pa. Narinig mo ba yon? Tinawag niya akong mama kanina. tinawag din niya akong papa. Ang ating anak ay nakalayo sa atin na loob ng maraming taon. Ngunit nanatili siyang pareho sa pagkabata, may nahon at mabuti ang puso. Tama. Sa hinaharap, kailangan doblehin ng kompensasyon para sa mga pagkukulang niya nitong mga taon. Anak, ano ka ba naman? Bakit hindi mo personal na dalhin si Zhang Yue? Hindi na kailangan. Ang presensya ko ay makakasira sa kanyang damdamin. Basta iiwan mo na lang ba? Iiwan na lang. Good morning, everyone. I'm your professor in economics, Professor Vin. Zhang Yue, napakalawak ng mundo. Gusto ko lang magkaroon ng koneksyon sa iyo. Pahintulutan mo akong kilalanin ka muli sa bagong identidad. Mahaba pang hinaharap. Dahan-dahan nating tatahagin ito.